Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ako po ay si Reynaldo Calderon, 69 na taon, mula sa Jaygia, Maine. Ako po ay lumaki sa pamilya di naman po mahirap at di naman mayaman. Di rin po ako nakatapos ng aking pag-aaral. Sa panahon pong iyon ay nagsikap po ako na tumulong sa aking pamilya at ganoon po ang naging buhay ko noon ako'y kabataan pa. Sa edad ko pong 21 anyos, ako po ay nakapag-asawa at siya ang naging ina ng aking mga anak. Noong panahon din pong iyon, isa po ako sa mga masigasig na miyembro ng Iglesia de Aglipay. Dahil po iyon ang kinagisnan ko, pananampalataya. Sabi ko pong kaming mag-asawa ay sobrang religyoso. Sabay kami nagsisimba sa Baclaran at Aglipay tuwing araw ng linggo. Nagpapasalamat po ako sa akin mga anak na si Rosel dahil sa kanya pananalangin sa Diyos na kami akayin sa kanya sa kanyang pag-iimbita na kami ay dumalo sa pagsimba. Hindi ako sumasama. Palagi na lang ang aking asawa ang isinasama niya. Isang araw, sa di sinasadyang pangyayari, nakita ko ang aking asawa na nalangin at dito kumilos ang Panginoon sa aking buhay. Nagkaroon na ako ng interes na malaman kung anong meron sa mga nagiging born again. Nalaman ko na mahal ako ng Diyos, na ako'y makasalanan, di kalooban ng Diyos, na ako'y mapahamak, at nalaman ko na kailangan kong isuko ang aking buhay at sa unang pagkakataon ng aking buhay, ako'y nagpasya, isuko at ipailalim sa kalooban ng Diyos ang aking buhay. Ngayon ay nakakatiyak ako na ako'y may buhay na walang hanggan. John 5:14-15. Ngayon po ako'y naglilingkod sa Panginoon bilang aser ng ating simbahan. Ako din po ay ginawa ng ating Panginoon sa mga senior na kalalakihan. Tunay na walang mahirap at imposible sa ating Diyos na buhay. Ito po ang aking munting panalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, Jesus, kami ay makasalanan. Nangangailangan ng iyong patawad at hugasan mo ng iyong dugo ang amin mga kasalanan. At naniniwala kami na namatay ka para sa amin mga kasalanan. Inaanyayahan kita na pumasok sa aming puso at buhay. Nananalig kami sa iyo bilang amin tagapagligtas at nangangako na sasama sa iyo bilang Panginoon ng aming buhay. Amen. Okay. Magandang umaga po sa atin, mga kapatid ko sa Jaygia. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng isang paraan ng pag-i-evangelize. Alam ko po na marami sa atin marahil ay pag ang evangelize na ang pinag-usapan o paghayo ay nahihiya o kaya ay natatakot. No po. Alam niyo po, ako rin ay nung una ay ganoon din.
Pero sa patuloy ko pong pakikinig sa cell leader ko, sa mga pastor at evangelist, ako po ay natuto po ng kung paano po magbahagi ng pag-ibig o ng kaligtasan na nanggagaling po sa ating Panginoon para sa ibang tao. Alam nyo, meron po akong isang verse na isi-share sa inyo na kung saan ay sobra nating magagamit. Isang verse lang po ito upang tayo ay makapagbahagi ng mabuting balita. Bago ang lahat ay nais ko po muna tayong manalangin sa oras na ito. Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na binigyan mo kami uli ng pagkakataon na marinig ang iyong salita. Panginoon, matuto o Diyos ng pag-share ng word ng gospel. Panginoon, naniniwala po kami na kaming lahat ay tinawag mo para magbahagi ng pag-ibig mo o na maging ang kaligtasan po na tinanggap namin sa iyo. Lord, sa aming pong pag-aaralan, Diyos, kung paano po maibahagi sa maayos sa paraan, Diyos, sa ibang tao ay tunay na tulungan mo kami maunawaan ito upang maging madali, o Diyos, sa amin ang pag-share ng mabuting balita. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Romans chapter 6 po, verse 23, marahil ay alam na po natin ang verse na ito, pero dito tayo magpo-focus lang sa isang verse. Basahin ko po, mga kapatid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung uobserbahan natin sa verse na ito, ay mayroong maganda at di magandang balita. Kaya nais kong iparating sa inyo ang magandang balita ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating pagkukulang, kasalanan, karumihan, at pagmamataas. Sa bersikulong ito ay pakikita pa rin ng Diyos kung gaano ka niya kamahal. Una, sa verse na ito, kabayaran. Pag naririnig natin ang salitang kabayaran, ano nga ba ang pumapasok sa ating kaisipan? Malamang gaya ng utang na siguro dapat natin bayaran. Di kaya halimbawa na lang sa pagtatrabaho, binuhos mo lahat ng oras at pawis, puyat, pagod, ngunit hindi ka binayaran. Ano ang mararamdaman mo? Marahil makakaramdam ka ng lungkot at madidismaya ka at iisipin mo, hindi naging patas at hindi iyon nararapat. Bakit? Dahil nagtrabaho ka at inaasahan mo babayaran ka. Sa madaling salita po, ang kabayaran ay ang katumbas ng ating ginawa o ginagawa. Ibig sabihin, may katumbas at may kabayaran ang lahat po ng bagay na ginagawa natin o ginawa. Yun po ang unang pong makikita natin sa verse na yan. Sa pangalawa po, makikita natin dyan sa talata na yan ay ang salitang kasalanan. Pag narinig po mo naman ang salitang kasalanan, ano ang pumapasok sa iyong kaisipan? Malamang ang paggawa ng mali tulad ng bisyo, pagpatay, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagsuway, at madami pang iba. Ilan lamang iyan sa mga alam nating kasalanan. Kung iisipin natin, kung mabait kang tao,
mapagbigay at walang kapintasan, masasabi mo na ba na hindi ka makasalanan? Yan ay isang pagkakamali na naiisip ng napakarami, dahil ang isang makasalanan dahil ang isa pang kasalanan na hindi alam ng madaming tao, ang pagbaliwala o pag-reject sa Panginoon, ang paggawa ng taliwas sa salita o kalooban niya. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nalayo sa Kanya. Ito ang nagsisilbing pader sa gitna ng sanlibutan at ng Panginoon, ang kasalanan. Pangatlo po, kamatayan. Mapapansin po natin yan. Ano naman ang pumapasok sa isipan mo pag naririnig ang salitang kamatayan? Kung iisipin, napakasimple, pagpanaw o pagkawala sa mundong ito. Isa pang ibig sabihin nito ay separation sa namatay at sa naiwan sa mundo. Kunwari na lang, may alaga kang aso pero namatay na yung alaga mo na aso. Kasama mo pa ba hanggang ngayon? Siyempre hindi na, kasi patay na. Kaya nagkaroon na ng separation. Kung i-apply naman natin sa relasyon natin sa Panginoon, ang kamatayan ay siyang tanda ng nahiwalay tayo sa Panginoon. Paano nangyari yon? Dahil sa kasalanan na ating ginawa. Unti-unti tayong lumayo sa Diyos dahil sa mga kasalanan na ito. Patay na espiritu na tayo sa harapan ng Diyos. Maaari buhay ka sa mga mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi na. Kaya sa madaling salita, kapag ikaw ay may kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Walang hanggang kamatayan sa impyerno na alam naman natin na dalawa lang ang maaari nating puntahan pag namatay tayo, sa langit at sa impyerno. Ngunit hindi hahayaan ng Diyos mamatay ka sa kasalanan at mapunta ka sa impyerno. Hindi ka niya pababayaan. Kaya sa bersikulong ito, makikita rin po natin ang ngunit. Ngunit, ibig sabihin, merong ngunit. Ibig sabihin, may pag-asa. Tama ka. May pag-asa. Gaano ka man makasalanan, ikaw man ay pinakamakasalanan, may pag-asa ka pang maligtas at magbago. Tiwala lang. Pang-apat na nakita ko sa verse nito ay ang salitang libreng kaloob. Isa pa, bukod sa pag-asa, mayroong regalo ang Diyos sa iyo. Ito ay libre. Kaya huwag kang tumanggi. Libre ang kaligtasan mula sa Diyos. Libre ang pag-asa. Libre ang tiwala sa Diyos. Tingnan mo nga naman, para kang binigyan ng 1,000,000 na libre. Hindi mo ba tatanggapin? Samantala sa kasalanan, pagbabayaran mo ang ginawa mo. Pero sa Diyos na nagbibigay ng libre, ayaw mo pa ba? Ano nga ba ang libreng iyon? Buhay na walang hanggan. Tama ka. Sino nga bang ayaw sa buhay na walang hanggan at mapunta sa langit? Masaya ron. Walang kapigatian, walang kamatayan, walang kahirapan. Yan ay libreng gustong ialok sa atin ng Diyos. Siya. Ngunit paano ba magkakaroon nun ng libreng inaalok ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nag-alay ng sariling buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Oo, siya
na mismo ang nagbayad sa lahat ng kasalanan mo, kahit ako man. Ginawa niya yon dahil mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya ang tayong lahat, at upang iligtas ka. Kaya wag mo nang sayangin pa. Tanggapin mo na ang regalo ng Diyos. Huwag ka na mag-alinlangan dahil siya ay hindi nag-alinlangan upang ialay ang kanyang sarili. Mapalaya ka lamang. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas, isang Diyos, isang Panginoon. Siyang naghahari at magkontrol ng iyong sariling buhay. Kung alintulad natin sa isang bagay, ang buhay natin ay parang isang sasakyan. Isang sasakyan. Bilang isang driver, siyempre pag may sasakyan ka, bilang isang driver, hindi natin alam kung anong kalye o kalsada ang madaraanan pa natin. At dahil sa pilit nating kinokontrol ang ating sariling manibela, nadidisgrasya tayo, nasisira ang buhay natin dahil hindi natin pinagkatiwala sa Panginoon ang buong buhay natin. Mas alam ng Diyos ang ating hinaharap, sa Kanya natin ipagkatiwala ang buong buhay. Siya ang gawin natin driver ng ating buhay. Kaya suko natin lahat sa Diyos. Huwag tayong magduda na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat dahil mas alam niya ang ikabubuti para sa atin. Pangalawa, pagsisisi sa ating mga kasalanan. Nagawang kamalian. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa at kaligtasan pa para sa iyo. Tanggapin mo lang si Jesus Kristo bilang Panginoon sa buhay mo. Siya na ang bahala sa iyo. Alam niyo po, ang kapag nakuha po natin ang Romans chapter 6, ako po, iyan po ang ginagamit kong pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakakilala. At very effective po na pagbabahagi ang nagagawa ko kapag ginagamit ko po ang talatang ito. Ang prayer ko po sa umaga pong ito ay lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 4, nilagay ang apostol, nilagay ang propeta, nilagay ang guro, nilagay ang evangelist, ang pastor, para sa tatag at ikaka-equip ng bawat mananampalataya. Ang tanong ko po doon sa verse sa Ephesians, kaya pala nailagay ang fivefold ministry para i-equip ang bawat hinirang ng Diyos. Alam niyo, para saan ba po tayo in-equip? Para po ba lang ito na talagang marami tayong alam na kapag papakanta tayo po ay nakapagtuturo. Alam niyo po, isa po bakit po tayo in-equip ng Panginoon ay para po sa katawan. Tayong lahat ay para po sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ulo, tayo ang katawan. Alam niyo po, ang evangelist, pastor, teacher, prophet at apostle
Nilagay po sa church yan para po tayo ihanda sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na kung masasabi mo na matagal ka na sa Panginoon at equip ka na, hindi mo na kailangan ang mapunta pa sa full-time ministry. Po, ikaw ay inihanda, in-equip para sa katawan ni Kristo. Ikaw ay full-time. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ikaw ay isang full-time minister ng Panginoon na kung saan gagamitin ka niya para sa pagbabahagi at pagre-rescue sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Kanya. Kaya I pray na ang devotion pong ito ay tunay na nakapagbigay alam sa atin na tayo mga mananampalataya ay ini-equip at inahanda para sa gawain po ng Panginoon. Para maging malakas at kagamit-gamit ang katawan ng ating Panginoong Hesus sa ngangaral ng mabuting balita. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless you all. Salamat po sa pakikinig. Nawa ay napagpala po kayo. God bless you. Siguro po, bago po ako magtapos, ako po ay magpe-pray. Magpe-pray ko po ang ating pong church. Ama naming Diyos sa langit, kami ay nagpapasalamat na mga hinirang mo dahil merong mga apostol, prophets, teacher, pastor, and evangelist para kami ay equip, Panginoon, para kami ay hubugin sa paglilingkod sa iyo, aming Ama. At hayaan mo na talagang sa panahon na kami po ay naturuan mo, magamit po namin ang lahat ng itinuro mo sa amin para idalhin ang sanlibutan ito sa iyong paanan. Lord, wala pong ibang ministry na pinakamahalaga kundi ang akayin ang mga tao na manumbalik sa iyo, Panginoon. Kaya i-bless mo po, makita po namin lahat ito, Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Sige mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pananalangin at ipanalangin po natin ang lahat ng ating kongregasyon sa ating JG Main sa Dalahican, JG Main sa Noveleta, sa Rosario, Tansa at San Antonio. Sige po, sabayan niyo po ako sa panalangin mga kapatid. Lord, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa hapong ito, Lord God. Panginoong Hesus, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng kongregasyon ng JGIA, Panginoon, maging ang lahat po ng mga namumuno sa amin. Mga pastor, mga elders, mga workers, mga ushers, mga music ministry, Panginoon. Amen. Sina Pastora Nora D, sina Pastor Ruel, sina Ate Judith, sa ating malubilang aming mga matatandang elders ng iglesia, Panginoon. Yes, Lord. Maging sina Pastor Manny, sina Pastora Christy, sina Pastor Anthony, sina Pastora Gina, sina Pastor Jun Javier, Lord. Maging si Pastor Ben Yu, Panginoon. Amen. Ng GIA Main sa Quezon City, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin sa inyo na ang buong kongregasyon ng ito ay tumibay sa pananampalataya, Panginoon. Amen. Na talagang maging kagamit-gamit mo kami, Panginoon, bilang sisidlan sa Panginoon, Lord God, na talagang ang aming mga katawan ay mananatiling templo ng banal mong Espiritu Santo, Panginoon. Yes. Dalangin namin, Lord, na masunod namin, Lord, na talaga na yung John 15:16, Panginoon, na talagang kami ay lumago, Panginoon, at magbunga at maging marami ang bunga, Panginoon. Amen. Lord, naniniwala naman po kami, Lord, sabi mo, Lord, anumang hingiin namin sa Ama, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ay ibibigay mo sa amin, Panginoon. Amen. Lord, higit sa lahat, Lord, talagang magampanan namin, Panginoon, yung 3 basic calling, yung pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Amen. Bagamat, Lord, napakaganda po ng mensaheng aming napakinggan nitong linggong ito, Panginoon, sa pangunguna ni Ate Judith, Panginoon, na talagang maging tapat kami hanggang wakas, Panginoon.
Amen. sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Hanggang sa katapusan, Panginoon, na talagang magamit po namin, maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa pagkatawag mo sa amin. Saan mo man kami dalhin, Lord God, may share namin sa mga tao yung mabuting balita, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at karunungan. Dahil, Lord, sa pamamagitan namin, maliligtas sila. Dahil ikaw ang magliligtas sa kanila, Panginoon. Na huwag kami mag-alinlangan, Panginoon, kundi sabihin namin yung pag-ibig mo sa kanila. Kaya, dahil sa pag-ibig mo, Lord, nabago ang buhay ng maraming tao. Lahat ng kumilala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, itinataas ko po sa inyo ang buong kongregasyong ito na talagang patuloy mong palaguin, pagpalain, Lord. Maging ang mga nagtuturo sa amin, Lord, para sa ikutututo namin, Panginoon. Lord, patuloy mo silang bigyan ng karunungan at lakas ng pangangatawan at kalusugan, Panginoon. Lord, idinadalangin ko po na sabi nga po ninyo sa iyong salita sa Colosas 2:7, Panginoon, yamang tinanggap niya ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, ay mamuhay kayo na may pagkakaisa sa Kanya. At palagi magpasalamat po sa inyo, Panginoon Diyos. Kaya Lord, palagi kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. At lahat ng mga panalangin namin ito ay natupad na dahil dininig mo na at may kasagutan na ang lahat ng ito, Panginoon, ng aming mga panalangin, Lord. Lord, nagpapasalamat kami sa aming mga leader, kagaya kay Brother Dong, Panginoon, na talagang patuloy na umaalalay sa amin upang sa mga itinuturo niya sa amin, Lord, ay maituro rin namin ito sa aming mga cell group, Panginoon. Lord, patatagin mo ang bawat cell group, Panginoon, na talagang manatili, Lord, sa paglilingkod sa iyo upang ang aming bunga ay hindi malagas, Panginoon, at hindi matuyo, at hindi kami matuyuan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na walang katapusan, walang kapantay, walang katulad, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan po ninyo na hindi nagmamaliw, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, bagamat hindi kami nakikita-kita ng aktual, Panginoon. Hindi kami personal, ganun pa man, Panginoon, nakakasabay po rin ako sa kanila. Nagpapasalamat po ako dahil mga online, may mga video call sa broadcast na ito, Panginoon. Nakakapakinig po kami ng mga Sunday service, prayer meeting, at daily devotion tuwing umaga, Panginoon, Lord God. Akala, Lord, ng kaaway, akala, Panginoon, ng kaaway nagtagumpay na siya. Pero hindi po, Panginoon. Dahil mas lalo pa kami nakatutok sa aming mga daily devotion sa mga panahon ng pandemic na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, ipanalangin natin ang bansang Pilipinas. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong dinudulog sa inyo at itinataas ang bansang Pilipinas. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan at mamagitan po kami para sa aming bansa, Pilipinas. Sa lumalalang sakit na COVID-19, tulungan po ninyo ang aming mga doktor at mga nurse, maging ang iba pang mga frontliner. Bigyan mo po sila ng sapat na karunungan at lakas upang magampanan nilang mabuti ang kanilang mga tungkulin sa bawat Pilipino na naapektuhan ng pandemic na ito. Tulungan po ninyo ang mga eksperto sa medicine na makaimbento sila ng eksaktong gamot para sa lumalalang sakit ng COVID-19. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo na alisin po ninyo ang nakakamatay na salot na ito sa aming bansang Pilipinas. At sa lahat ng mga bansang naapektuhan nito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, proteksyonan mo po kami ng inyong banal na dugo. Kaming lahat na iyong mga anak na sumasampalataya sa inyong pangalan, maging ang bawat pamilyang Pilipino. Panginoon, itinataas din po namin sa inyo ang mga namumuno sa aming bansa. Mula sa aming presidente at mga senador at ang kanyang mga gabinete, hanggang sa pinakamababang opisyal ng barangay. Dalangin po namin na lahat sila ay magkaroon ng pagkatakot sa iyo. Gawin po ninyong isang matuwid na bansa ang bayang Pilipinas. Na silang lahat ay maging tapat sa kanilang tungkulin at huwag pumasok sa mga katiwalian
o tumanggap ng anumang mga suhol o nakaw sa kaban ng bansang Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, na sila'y makontento sa kanilang mga sahod o sweldo at tumiwalay sa kasamaan at makisanib sa mabuti. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming ekonomiya na unti-unting bumabagsak, na muli po ninyong iangat at paunlarin. Yes. Pagpalain din po ninyo ang aming mga yamang dagat at yamang lupa. Maging ang iba't ibang klase ng uri ng hanap buhay dito sa bansang Pilipinas, na maging sa Luzon, Visaya at Mindanao. Dalangin din po namin na manatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa, at sikapin din nilang matulungan ang mga mahihirap nating kababayang Pilipino, maging ang mga LSI, na mapadali ang proseso ng pagpapauwi sa kanilang probinsya. Amen. Proteksyonan din po ninyo kami sa mga kasamaan at kapahamakan sa mundong ito. Maging sa mga kalamidad, bigyan mo po ng masaganang pagkain ang lahat ng bawat Pilipino. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Ngayon pa lamang, inaangkin na po namin ang kasagutan sa aming mga panalangin ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen.